Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Ngayon, tayo ay hinihikayat na matuto nating mahalin ang simbahan, ang bawat isa sa atin. Ano? Hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi makita po ito sa gawa talaga. Sapagkat ang pagmamahal sa simbahan ay pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sinabi niya yan, di po ba? Kung mahal ninyo ako, susundin niyo ang aking utos, at ang isa sa mga utos ko ay magmahalang kayo kung paano ko kayong minahal. Kaya tayo ngayon ay gumagawa ng pagmamahal sa pamamagitan ng connecting o yung pagkilala natin sa isa't isa, pagsasama-sama sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Pagkatapos ay last Sunday ay love by serving, yung paglilingkod sa isa't isa. At ngayon, yung love, pag-ibig sa pamamagitan ng love by giving. Yan. Pag-usapan natin yan because giving is the action that demonstrate love. Para maipakita natin ang pag-ibig, hindi lang sa salita, ay sa pamamagitan po yan ng pagbibigay. Love is only expressed through giving. So, if there is no giving, there is no evidence that love exists. Pag wala tayong ginagawa, pag wala tayong ibinibigay, dun sa sinasabi nating love, hindi po love yon, mga kapatid. That's why the title of this message is the proof of your love. And what is the proof of your love? Giving. Sabi natin, giving. Kahit naman ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, pero pinatunayan ng Diyos yan. So paano pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Hindi lamang sinabi yan, kundi pinatunayan niya yan. So paano pinatunayan? Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus. We don't deserve that, mga kapatid. Pero because God is love, and God loves us, He proved, He demonstrates, He shows His love through giving. So tayo, mga kapatid, ganun din. Bilang mga Kristiyano, as Christians, we can also prove our love through giving. Katulad ng Panginoong Jesucristo mismo, di po ba? Pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal sa atin nang ibigay niya ang kanyang sarili para sa ating lahat. So tingnan po natin ang mga sumunod sa ating Panginoong Jesucristo na mga naging Kristiyano. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 5. Ayan. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia, yung biyaya. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Sila raw ng mga Kristiyano sa Macedonia tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, naranasan nila ang Diyos sa buhay nila. They don't deserve, but praise God, we experience the love of God. Minahal pa rin tayo ng Diyos. Kahit tayo mga makasalanan at talagang nagkasala sa Kanya. Pinatawad pa rin tayo ng Diyos. Tinanggap pa rin tayo ng Diyos. Could you imagine that? Di ba? So ang tawag po rin biyaya. Grace, mga kapatid. Okay, so, pero sabi rito, sila namang nakaranas ng ganun. Mahalin, patawarin, tanggapin, naranasan nila ang kabutihan ng Diyos. Pero sabi, dumanas sila ng matinding kahirapan. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila. At bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakausap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa
kalooban ng Diyos. So ang konteksto po nito, mga kapatid, dyan sa mga Kristiyano sa Korinto, kinakausap ito ni Pablo. Ipinagmamalaki niya o ikinukwento niya yung mga Kristiyano sa Macedonia na nagnais na makatulong sa mga kapatirang nangangailangan sa Jerusalem. So sinabi ni Pablo rito, ang mga Kristiyano sa Macedonia na nakaranas ng biyaya ng Diyos ay nakaranas din ng mga matitinding pagsubok. Pero yung mga pagsubok ngayon ay hindi naging dahilan upang hindi sila makatulong sa mga nangangailangan. Sinikap at talagang, ang sabi rito, ay ipinakausap pa ng mga Kristiyanong ito sa Macedonia na dumanas sa mga matitinding pagsubok na bigyan sila ng pagkakataon at pahintulutan makatulong sa mga kapatid diyan sa Jerusalem na nangangailangan. Bakit ito ikinuwento ni Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto? Sapagat hinihikayat niya yung mga Kristiyano sa Korinto na kung saan ay meron talagang mataas na pinag-aralan at mayroong maayos na pamumuhay. Yung sabihin natin, mga mayayaman ito, mga kapatid. Ha? Tapos sinabi niya, parang ganito, yung mga kapatid natin doon, dumaan sa matinding pagsubok yon, naghikahos, pero nagawa pa rin makatulong. How much more kayo? Na talagang masasabi nating angat sa buhay ay hindi makakatulong sa mga nangangailangan. Are you following? That's the context. Pero anong naging sikreto ng mga Macedonian Christians? Bakit sa kabila ng kanilang paghihikahos? It's not the money itself is the issue. Alam niyo yung issue ron? Yung experience nila sa Diyos. Naranasan talaga nila ang biyaya ng Diyos. Yung alam nilang hindi sila karapat dapat, pero minarapat sila ng Diyos. And every day, by the grace of God, though sila ay naghihirap, pero hindi sila pinagkulang ng Diyos. So alam nila yon, they experience that. They have that joy in their heart. Kaya hindi issue kung meron o wala. No? Yung karanasan nila, yun ang nagbigay ng motivation sa kanila, nag-uudyok sa kanila para tumulong. So hindi na yun, meron ako kaya ako tutulong. Hindi rin yung wala ako kaya wala akong maitulong. Hindi na yung ganun, mga kapatid. Kundi yung relasyon nila sa Diyos. Yung nararanasan nila sa Diyos, mga kapatid. Now, when it comes to giving, okay, one of the most misunderstood subject in Christianity is giving. Marami pa rin hanggang ngayon hindi nakakaunawa at nakakaintindi pagdating sa pagbibigay. Marami pa rin ang inaakala na ang pagbibigay ay nasa sa atin yan. Pwedeng magbigay, pwedeng hindi. Marami ang hindi handa pagdating sa ganyang usapin, pagdating sa pagbibigay. Ang iba naman ay sinasabi nila ay para bang mandatory, wala tayong karapatan, kailangan pa talagang magbigay. Ayan. Tandaan nyo ang biyaya, mga kapatid. Okay? Grace is not based on works. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil karapat-dapat tayo. Hindi tayo pinatawad ng Diyos dahil naging mabait tayo. Not by works. Grace, the grace of God is not based on works. Natin, mga kapatid, the grace of God is always based on the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross. Amen? Dahil tinapos na ng Panginoon yung hindi natin kayang tapusin. Ginawa na ng Panginoon yung hindi natin magagawa sapagkat lahat tayo ay napailalim sa kasalanan. Kaya tinatanggap tayo ng Diyos, inililigtas tayo ng Diyos, nararanasan natin ang biyaya ng Diyos because Jesus Christ finished yung hindi natin kayang tapusin. Naintindihan niya?
Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Because of Jesus. Until now, because of Jesus. Now, there is a statement that says, we can give without loving. But we cannot love without giving. Pwede pala talagang magbigay ka, pero walang love. Pwede yun. Pero pwede rin naman nagbibigay with love. Di ba? Pero pwede rin pala na nagbibigay without love. Okay? Pero, when there is love, ayun, a genuine love, love gives. Hindi po pwede. Basta totoong pag... Kaya ito mga Macedonia, hindi issue yung pera. Kundi alam nila the genuine love of God. They receive and experience it. Mga kapatid. So when there is love, it's no longer based on your situation or conditions. Because there is love. Natanda mo ba nung unang tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos? Anong sabi mo kay Lord? Remember that? When you experience the love of God, the forgiveness of God, ha? Ano sabi mo? Lord, everything is yours. I am yours, Lord. Use my life, Lord. Yun. Buong buhay mo, nagawa mong isurrender kay God. Why? Because of the love of God. So love means giving. Giving is an expression of love. Naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos and now you're able to love. Sapagkat sabi ng salita na, ang Diyos ang unang umibig sa atin, kaya natututo tayong magmahal. And every day, the love of God is available for all of us. Kaya napakaganda, nag-mentoring kami kanina, napakaganda. Yung nagagawa lang natin ang mga bagay patungkol sa Diyos. Sapagkat tayo ang unang recipient ng pagmamahal ng Diyos. Pag hindi na nauna yun, hindi na natin magagampanan ng lahat, mga kapatid. Kaya dapat nauuna tayong tumanggap ng pag-ibig ng Diyos para magawa nating magmahal kahit kaaway natin. Tayo dapat ang nauunang matanggap ng Diyos, mapatawad ng Diyos para magawa nating magpatawad din sa ating kapwa. So giving is a way to put love into action. Hindi na itatago ang pag-ibig eh. Amen? Hindi lang sinasabi yan. Dapat ginagawa yan. At ang pagbibigay ay isang paraan para ang pag-ibig na yan ay maisagawa. Giving is an evidence of your love. Ngayon, tingnan natin ang mga naunang Kristiyano pagdating dito. Sa kanilang pagtutulungan bilang magkakapatid. Because in our conquest, I love my church. And love the church by giving. Acts chapter 4, 32 to 35. Nagkaisa ang mga mananampalataya sa damdamin at isipan. Itinuring ng bawat isa na ang kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Patuloy ang paggawa ng mga apostol ng mga kamangha-manghang gawa bilang patunay na ang Panginoong Hesus ay talagang nabuhay muli. At lubusang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. Hindi sila nagkulang sa kanilang pangangailangan dahil ipinagbili ng mga may kaya ang kanilang mga lupa't bahay. At ang peray ibinigay nila sa mga apostol. At ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Pansinin nyo, the first Christians, when it comes to possessions o yung mga pag-aari, alam ng unang simbahan noon kung paanong matutulungan ang mga nangangailangan.
to love one another. Nagawa nilang mahalin ang isa't isa. At dahil nagawa nilang mahalin at isa't isa, nagawa rin nilang tumulong sa mga nangangailangan. So you know that giving is the most fulfilling part of the Christian life. Fulfilling. Pero pansinin nyo kapag ikaw ay puro sayo, di ba? Walang contentment. Have you experienced that? Di ba? Pero subukan mong makatulong, nandun ang contentment. Yung alam mong nakatulong ka, nagiging masaya ka, fulfilling, at nasasabi mong, yes. Pero pag puro sayo, meron ka na, maghahangad ka pa. That's why giving is the most fulfilling part of the Christian life. Christian life. Ngayon, paano natin maipapakita ang pag-ibig from our context? How can we show our love through giving? How can we express our love by giving? Sa pamamagitan ng pagbibigay. Una, dapat maintindihan mo, ma-establish sa'yo, maunawaan mo, matanggap mo ito, kapatid. Yung pagkilala na ang Diyos ang tunay na nagmamay-ari ng lahat. That God owns everything, including your life. Kasama ang buhay mo. Acts chapter 4 verse 32, nagkaisa ang mga mananampalataya sa damdamin at isipan, itinuring ng bawat isa na ang kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanila. Ayun. Kundi para sa lahat. Awit 24 verse 1, ang buong mundo at ang lahat ng narito ay pag-aari ng Panginoon. Amen? Exodus 19 verse 5, pansinin po natin, ito yung panahon ng mga Israelita. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Anong context niyan? Ang mga Israelitang ito kasi, mga kapatid, medyo na-experience na nila yung kalayaan sa buhay nila because for how many years they've been slave from Egypt. So, it's about time for them to be free. Pero pinaalalahanan sila ng Diyos na huwag kayong makakalimot. Kung talagang susunod kayo sa akin, kayo mismo magiging aking sariling bayan. Because there are tendencies na makalimot sila, di ba? Kaya may panahon na sila ay talagang nakalimot, mga kapatid. Remember? Nung sila ay nasa Mount Sinai, nagtayo na sila ng kanya-kanyang bahay doon. Pinaganda nila yung kanilang bahay. Pagkatapos nakalimutan nilang magtayo ng bahay sa sambahan ng Diyos. Nakalimot sila, mga kapatid. Na parang sinasabi nila na parang, oh, amin ito, akin na ito. Ganun eh. Ha? Pero ano sabi ng Diyos? Pero ang totoo, akin ang buong daigdig. Maging kayo ay akin. So kapag pala tayo ay nagbibigay sa simbahan, tandaan po natin, hindi tayo nagbibigay sa Diyos. Huwag natin isipin na nakapagbibigay tayo sa Diyos. Sapagkat hindi kailangan ng Diyos yan. So kapag tayo ay nagbibigay sa simbahan, mga kapatid, hindi tayo nagbibigay sa Diyos. Bakit? Sa Diyos galing ang lahat, di ba? Basahin natin Romans chapter 11 verse 36. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya. At nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa Kanya.
purihin ang Diyos, magpakailanman. Amen. So the purpose of this conquest, not just to say, I love you. We need to prove it. Dapat patunayan pa yan. Amen? Dapat patunayan pa yan. Kaya nga, sa mga naging mag-asawa, hindi agad naging mag-asawa yan. May ligawan. At ano yung ligawan? Pagpapatunay. Nasasabihin niyang, I love you. O di patunayan mo. Naintindihan niya? Kaya anong ginagawa ng lalaki? Sino ba magpapatunay? Di ba yung lalaki? Kaya anong gagawin ng lalaki? Ay lahat ibibigay. Kaya nga merong sinasabi, di ba? Kahit buwan, aakyatin ko. Ibibigay ko sa iyo. Susungkitin ko mga butihin. Ibibigay ko sa iyo. Kaya regalo rito, bigay dito, bigay ng bulaklak, bigay ng chocolate, bigay ng cake, lahat ibinibigay. For what? To prove His love. Naintindihan niya mga kapatid? Kaya sabi ko sa aking mga anak, yan naliligaw, anak, tagalan mo yung panliligaw. Hayaan mong patunayan mo na ang pag-ibig. Sapagkat ang patunay niyan ay pagbibigay. Sinabi ko mismo doon sa manliligaw. O sige, ako mahilig ako sa chocolate, ha? Patunayan mo, mahal mo anak ko. Ayun, pabiro lang naman yung mga kapatid, ha? Are you following? So, kaya, nagbibigay tayo sa simbahan, mga kapatid, sa totoo lang. Dahil tayo ay nakatanggap sa Diyos. Bakit mo kailangang mahalin ang bawat isa? Sapagkat tayo ay tumanggap ng pagmamahal sa Diyos. That's why we give. We love, brothers and sisters. So tumatanggap tayo sa Diyos, hindi tayo nagbibigay sa Diyos. Sapagkat sa Diyos nanggagaling ang lahat. Amen? Recipient tayo. Hallelujah. Hindi talaga kailangan ng Diyos yung ibinibigay natin. Akala natin nakapagbibigay. Hindi po tayo nakapagbibigay sa Diyos. Ang Diyos po ang talagang nagbibigay sa atin. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay. So, kaya tinuturuan tayo, the right prayer is, Lord, not just to bless me, but let me be a channel of blessings. Yung maging daluyan tayo ng pagpapala, mga kapatid. So tayo ay nagbibigay sa simbahan, tandaan din natin, para sa kapakinabangan ng simbahan. Halimbawa, ganito. O bakit tayo nagbibigay para sa church construction? Para ba makapagtayo lang ng church building? No. Sa kapakinabangan niya ng simbahan. Ano bang ibig sabihin ng simbahan? Not a building, but the people of God. So para magkaroon tayo ng sariling lugar natin. At magiging kapakinabangan sa atin na imbis magbayad tayo ng 10,000 rito tuwing linggo. Mamaya magbabayad na naman tayo, mamayang gabi, 10,000. Imbis na ibayad natin doon, maganda, maging kapakinabangan yan sa simbahan din. Mas makakatulong, mga kapatid. Dito nagbibigay tayo, kaya nagkakaroon tayo ng pambayad sa renta, nagiging kapakinabangan sa atin, di ba? Nagiging comfortable tayo rito ngayon, amen? With air condition, with the parking area, na hanggang gabi, pwede tayo rito. Hindi pwede kapatid na hindi tayo magbabayad. Hindi tayo makakagamit dito pag hindi tayo nagbayad. Naintindihan niyo? That's why we need to love the church.
Because if there is no love, there is no giving. But sometimes we can give without love. Pero mas maganda na, because there is love, we give. So anumang ibinibigay natin sa simbahan, ginagastos din yan. Hindi po pwedeng ipunin yan, gastusin yan. Sa Rizal, yung mga pastor, 13 churches, nag-uulat yan monthly. Kasamang inuulat dyan yung finances nila. Siyempre, nalalaman ko yung mga financial status nila sa mga churches. At madalas pag nagre-report sila, negative. Alam nyo, pag negative, ang sabi ko lagi, praise the Lord. Deficit sa sila, ha? Praise the Lord. Di ba dapat, pag may sobra, praise the Lord? Hindi, sabi ko, may positive ka, 5,000 na, laki ng sobra niya na. Sabi ko, hindi praise the Lord. Ang praise the Lord pag naging negative. Bakit? Nagagamit talaga lahat. Amen? So, lahat ng ibinibigay, dapat gamitin yan, mga kapatid. So, ipinapakita sa atin nung unang simbahan na ang kanilang pagbibigay ay pagpapakita ng kanilang pagmamahal na tinanggap sa Diyos. Nakuha niyo yan? Dahil naranasan nila ang biyaya ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos. That's why they honor God. Honoring God. So, ngayon, pangalawa. So, dapat ma-establish sa atin yan. Para maging madali sa atin, ang pagpapakita ng pag-ibig. Kailangang ipakita mo yan eh. At ang pinakamabisa ay yung pagbibigay. Dahil ang Diyos mismo ang nagbigay ng halimbawa niyan sa atin. God Himself and our Lord Jesus Christ. Because of love, they gave. So pangalawa, mga kapatid, maganda maintindihan natin. Paano pa raw natin maipapakita ang pag-ibig natin? Sabi mo sa katabi mo ngayon, mahal kita sa Panginoon. O yan, patunayan mo yan. Amen? What's next? Prove it. Sapagkat sinabi mo, mahal mo ako, prove it. Kaya ang ginawa ng mga mananampalataya in Acts chapter 4 verse 34 to 35, hindi sila nagkulang sa kanilang pangangailangan dahil ipinagbili ng mga may kaya ang kanilang mga lupa't bahay at ang pera ibinigay nila sa mga apostol at ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. So ibig sabihin, paano natin maipapakita ngayon yung sinasabi natin, I love you with the love of the Lord, sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Hello? Talagang gano'n, pagdating talaga sa ganitong topic, ramdam mo ang katahimikan. Very serious, ano? Yes. Very serious. Because it talks about your heart. It's your heart. Okay? It's not your gift, but it's your heart. Kaya, seryoso. Bakit? Puso ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid. So, pagtulong sa nangangailangan. So, tandaan natin, dapat pala ang tamang kaisipan at puso't motibo natin. Kaya tayo nagbibigay para makatulong. To help. We're not just giving, but we are helping. Tumutulong tayo. Ngayon, hindi ko sinasabi ganito Hindi ko sinasabing katulad nila na ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Hindi ganoon, ano? It's a different situation before and in our situation now. Okay? So, pero paano mo magagawa ngayon yung katulad nila na nagagawa nila na kahit lahat ng ari-arian nila ay nagagawa nilang ibenta para may pantulong sa mga kapatiran sa simbahan. Halimbawa, mga kapatid, walang problema sa paggastos natin ng pera. Walang problema sa pagbili natin ng mga bagay-bagay na kailangan natin.
the lifestyle, your financial management. Paano mo ginagastos? Yun eh. Walang problema sa paggastos ng pera. Pero paano mo siya ginagastos? Yun. Okay? Talagang ang pera dapat gastusin. Amen? Sapagkat mawawala ng halaga ang pera pag hindi ginagastos. Nagkakaroon lang ng halaga ang pera kapag ginastos mo. Did you get that? Pero habang nasa wallet mo yan, na nakatao sa baul, walang value yan. Gamitin mo, magkaka-value. Ngayon, walang problema. Ang pera talaga dapat gastusin. Pero ang tanong, paano mo ginagastos, doon nagkakaproblema. Ngayon, sa mga luxurious life, nako mga kapatid, pag nakita nyo talaga, yung mga mayayaman, pag gumastos yan. Pag nakakita kayo ng bag na maliit, worth 500,000 pesos. Pumunta ako sa isang tindahan, puro bags. Ganito lang kaliit. Ito, 500,000 plus. 500,000. Ang matindi, mas malaki. Milyon. Bag, sabi mo, anong meron dyan? Grabe, ano? Pero pag mayayaman ang bumili nun, para tayong bumili ng tig to 250 pesos na bag. Ngayon, how you manage your money? Walang problemang bumili ng 1,000,000 na bag. Kung meron kang pagbili. Amen? Pero wag naman sana, nakabibili ka ng bag na 1,000,000, pero hindi ka nakakatulong. Yan ang problema. Nagagawa natin gumastos, walang problema. Pero paano mo ginagastos? Gastusin mo rito, magbabayad ka. Pagdating ba sa pakikipagtulungan, nagagawa rin nating gumastos. Yan ang problema. Your lifestyle. Hindi tama sa isang Kristiyano, gastos dito, gastos doon. Wala naman sanang problema. Okay yan. Gastos dito, tumutulong dito. Did you get that? Ang problema, gastos dito, gastos doon, ganon makagastos doon. Tapos sabi, may kapatiran tayo nangangailangan. Ay, pasensya na po, wala na eh. Ubos na. Minsan, may isang cell group nakita ko. Sinesend kasi mga pictures eh. Nasa isang silang magandang lugar. Magandang lugar, cell group ito Tapos, nandun na yung mga pagkain. Siyempre, maganda mag-picture pag may pagkain di ba? Kaya doon sila nag-picture, may pagkain na. Sabi ko, ayos yung mga pagkain nila, ang bang sasarap Tapos, nilalagay din nila yung offering kung magkano. Alam niyo kung magkano offering ng buong grupo na nandun sa maganda restaurant at ang mamahal ng pagkain. Alam niyo kung magkano offering nila? 100 pesos. Lahat na sila nun. Sabi ko, ayos din yun Di ba yung offering para sa simbahan? Pagdating, sabi ko, magkakano kaya silang ibinigay doon? Tig 20. Tapos yung pagkain nila, 250. Walang problema. Kahit tig 1,000 pagkain mo. Amen? Pero dapat pagdating sa pagbibigay, ganon din. Amen? Ayoko magkwento pagdating sa sarili ko kasi baka ma-misinterpret na. Pero tinitiyak lang namin po sa inyo. Kapag nagturo kami ni Pastor Pia, tinitiyak namin kami ang nauunang gumawa kaysa sa inyo. And glory to God for that. Because of His grace.
Amen? Palakpakan nga natin si Lord, mga kapatid. Ha? Okay yan, nakakabalik ka na ito. Nakakagastos ka ng ganito. Okay yan, kahit biglaan, nakakagastos ka ng ganyan. Pero ang, halimbawa na lang cell group, di ba? Alam nyo naman yan, once a week yan. May dala ka ba? Every Sunday, may ibibigay tayo. May naibibigay ba tayo? Yun. Walang problema pag pumunta ka ng resort, loaded ka. Pag pumunta ka ng resort, magsiswimming o everything, loaded ka, kargado ka ng pera. Bakit? Alam mo may gagastusin ka. O yun, walang problema ron ha. Okay yun. Pero wag naman salang mawala ang pagtulong. Kaya ang pagbibigay sa simbahan, pagtulong po yan. Lahat may bayad. Kasi hindi po pwedeng kakain ka sa restaurant. Di ba? In-order mo lahat. So siya. Tapos nung sisingilin ka na, bayad po. Sabi ng waiter. Sabi mo, God loves you. Hindi lang pwede ipambayad yun eh. You need to give something. In Proverbs 11 verse 25, ano pong sabi nito? Kasi maganda yung pinagpapala ka ng Diyos, praise God, pero nagiging pagpapala ka rin. Amen? Ha? Bine-bless ka ni Lord, pero you are a channel of blessings. Hindi tikom ang kamay mo, hindi puro pakuha, hindi puro pakuha, hindi puro dapat bumubukas din. Amen. In Proverbs 11, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Sapagkat alam ng Diyos yan. From a biblical perspective, do you know that Christianity is all about helping others? Now that we became Christians, let us not forget. Kung dati tumutulong ka kahit hindi ka Kristiyano, lalo na ngayong pagiging Kristiyano mo. Dapat mas lalo tayong maging matulungin, kapatid. Because helping others helps yourself. Ang pagtulong sa kapwa ay pagtulong sa sarili mo. Through helping others, we find and fulfill our purpose in life. Sa pamamagitan ng pagtulong mo, nangyayari kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Halimbawa, ganito, di po ba? Tanungin mo yung mga profesyon sa buhay. Yung mga doktor. Bakit ba nagdoktor yan? Yung merong tamang hangarin sa puso. Ha? Kaya nagdoktor yan, hindi lang para kumita ng malaking sweldo. Hindi. Yung may tamang hangarin, kaya nagdoktor yan. Kasi gusto nilang makatulong sa kapwa. Yung mga pulis, di ba? Hindi nagpulis yan para makakurap. Hindi. Yung may tamang hangarin sa puso, sapagkat gusto nilang makatulong upang magkaroon ng kaayusan sa ating bayan. May pulis tayo rito. yung mga teachers. Kaya nag-teacher yan, hindi lang para may masweldo. No. They have this burden for the future generations. May burden sila sa education natin. Parang yung nag-aaral kami ngayon, di pa sarap di ba? Nasa thesis kami ngayon Ano sabi ng professor namin sa thesis? Sabi, I want you to have a title in your thesis, but make it sure, yung title ninyo, you have that burden. Merong, kasi you're going to solve a problem kapag gumawa ka ng thesis. So dapat, hindi lang basta masabing gumawa ka, kundi nanggaling yan sa puso mo sapagkat nakita mo yung problema at nais mong isolve ang problema na ito sa tulong ng Panginoon. Amen? Yun po yun, mga kapatid. Kanina, dami natin politicians dito Dapat tatakbo tayo, di ba? To become a government official, not because of the position,
but because we have the burden to help. That's why, now, as a Christian, we became a Christian. Ano tayo ngayon? Di ba? Now, we are here. For what? To help. Not to live for ourselves because we're already Christians. Saved, forgiven, with eternal life. Meron na tayong assurance. But why we're still here? Not just for ourselves, but for others. Marami pa rin ang hindi ligtas. Marami pa rin ang hindi ayos ang buhay. Ang Diyos ang nagliligtas, ang Diyos ang nag-aayos ng buhay, pero gumagamit siya ng mga katulad nating mga anak ng Diyos. So Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong dinlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Napakaganda nito mga kapatid. Ano mang gagawin natin, there is a principle in the Bible about sowing and reaping. It is a law, it is a principle. The three laws of sowing and reaping is this. Number one, you have to sow before you reap. Huwag kang umasa na meron kang aanihin kung wala ka namang itinanim. Kahit diligan mo ng diligan niya, kung wala ka namang inilagay na buto dyan, wala kang asang tutubo dyan. Amen? So kung gusto mong merong tumulong sa iyo, tumulong ka muna. Magmahal, magmahal. What you sow, you will reap. Kaya sabi ng Lord, yung mga tutulong, time will come, may tutulong din sa inyo. Because what you sow, you will reap. And another law is, you will reap what you sow. Hindi mo pwedeng ang itinanim mo, buto ng mangga, ani ka na buto ng santol. Hindi. Kung ano itinanim mo, yun ang aanihin mo. That's a principle. Amen? So pag ang itinanim mo, buto ng mangga, umasa ka, magiging puno ng mangga yan, at ang bunga niyan ay mangga. Kahit anong gawin mo, hindi magbabago yan. Principle yan eh. So, ngayon, anong ginawa? Hindi ko sinasabi ngayon, sino rito gusto ng kotse? Magkasasakyan. Magtanim ka muna ng sasakyan. Ganun ba ibig sabihin nun? So, dali mo yung sasakyan dito, ilagay mo rito. Pastor, gusto ko po magkasa. Ito po, hindi naman ganun. O kaya, gusto mong magkaanak. Di maglagay ka muna ng anak. Wala kang anak eh. Bahay at lupa. Gusto mo ganun sarili bahay at lupa. Di magdala ka muna ng bahay at lupa. Sige, sa paso. Hindi ganun. So sa panahon natin ngayon, tinuturoan ko kayo magbigay na kapag nagbigay din kayo, pangalanan nyo. Ito po ang tanim ko para sa aking sariling bahay at lupa. Tanim ko po ito para magkasasakyan ako. Tinataniman mo because what you sow, you will reap. So wag lang kayo basta magbigay dito. Pangalanan mo yan. Amen? And that's a principle. When you give, when you sow, you will reap what you sow. And last, you will reap more than you sow. Yun ang napakaganda. Diba? Isang buto lang ang itinanim mo, naging puno, at namunga ng maraming buto. Naintindihan nyo? So ganyan mag-bless si Lord, mga kapatid. More than what you could expect. Pag biniles ka ng Panginoon, pwedeng mas dumami pa ang blessing, mga kapatid. Hallelujah for that. So kaya, huwag mong panghinayangan kapag meron kang ibinigay, sapagkat yan ay pagtatanim. Alam nyo, ang isang pinakamabisang pantulong ngayon, pera. Ngayon,
mabisa yan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, bibigyan kita ng pera. Ngingiti yan. Mga anak ko lang, pag sinabi ko na yun eh. Talagang kapit asawa na eh, di ba? Bigyan ko kayo ng pera. Pero pag nagsabi sa'yo, pautang naman. Your greetings and presence is good. But I think you need cash. Pansin sa mga kasal ngayon, di ba? Hindi na yung kahit anong mga regalo, anong ini-indicate na nila sa invitational card. Cash. Para mas makatulong talaga kasi mabibili talaga namin kung ano yung kailangan namin. Kasi ang nangyayari, nakakadoble-doble, di ba? May kaserola namin, sa kabila kaserola pa rin, yung mga ganun. Nagkakapare-pareho eh. Pero pansinin natin ang Mangangaral chapter 10 verse 19. Kung gaano kaimportante ang pera. Kung hindi mo kailangan yan, ibigay mo sa simbahan. Ha? Kasi ang pera talagang dapat kinagastos yan. Mga kapatid. Mangangaral 10:19. Makapagpapasaya sa tao ang handaan at inuman. Totoo naman yun. Happiness. Birthday, wedding, occasions. Pero ano sabi sa pera? At ang pera ay makapagbibigay ng lahat niyang pangangailangan. Hindi porke masaya, namit ang pangangailangan. Hindi. Pero tinitiyak ko sa inyo, kapag naibigay ang pangangailangan, talagang magiging masaya. Naintindihan yan? At anong sabing solusyon? Pera. In English, money is the solution for everything. Money. Pero may mga paalala sa atin patungkol sa pera. Mga kapatid. Wala naman kasing libre ngayon. Amen. Ang tanging libre, kaligtasan ni Kristo. Yun lang ang libre. Kasi actually hindi pa nga libre yun. Bakit? Binayaran din eh. Ano yung pinambayad ni Jesus? Hindi lang basta sinabi, sige, ililigtas ko na yan, tabi dyan. Hindi. Nagbayad din si Jesus. Kaya para sa akin hindi libre. Ano yung binayad ni Jesus? His precious blood. And the Bible says, we are bought with a price. Bought with a price. At ano yung pinambili sa atin? Precious blood of Jesus. Matindi yun. Precious blood of Jesus. Kaya sabi, aanin mo ang kayamanan ng mundo kung mapapahamak ang kaluluwa mo. Walang saysay. Ibig sabihin, yung blood ni Jesus na pinambayad sa'yo, walang katumbas yun, mga kapatid. That's why the Word of God says, now, because you are a Christians, you belong to the kingdom of God, you have Jesus, you have the Holy Spirit, now, you are priceless. Wala nang makabibili sa inyo. Amen? Sapagkat wala ka ng katumbas ngayon. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Ganyang kakahalaga ngayon. Kaya sabi ng Luke 12:15, at sinabi niya sa kanila lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi mo dapat kainggitan. Pwede kang maghangad na yumaman. Praise God. Sino ito gusto yumaman? Yes. But you must have the right heart for that. Iwasan yung kasakiman. Anong ibig sabihin ng kasakiman? Yung puro sa'yo. Meron ka na, puro sa'yo. Sapagkat hindi naman dyan nasusukat ang buhay ng tao. The best use of money is giving. Ang pinakamabisang paggagamitan ng pera ay hindi puro pambili.
Walang problema ha. Pero wag naman sana puro bili. Wala nang pagbibigay. So ang pera, pinambibili. Pero alam nyo, ang pinakamabisang gamit ng pera, pagbibigay. Amen? So 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi masama ang salapi, hindi masama ang pera, ang pag-ibig sa pera ang masama. Ang sobrang panghangad ng salapi, pansinin niyo ito, ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Pwede palang kahit maraming pera. Ang pera ay pwedeng maging daan para tumalikod sa iyong pananampalataya. At magresulta ng paghihinagpis sa buhay. Time will come. Pwedeng dumating sa buhay ng tao na wala nang magagawa ang pera. Kahit anong gawin mo, pag ikaw may sakit na, kahit magkano gagastusin mo, pag buhay na ang pinag-usapan, gano'n na lang, mawawala na ng value, sige lang, sige, gastusin na lahat yan. Pero dumarating pa rin sa punto ang isang tao na kahit pera, wala nang magagawa. Bakit ka bumibili ng bahay? Hindi masama yan, ha? Bakit? To have a shelter. Para pag umulan, comfortable. Bakit ka bumibili ng magandang kama? Para may mahigaan ka. Ayan, di ba? Pinagaganda mo ang bahay to have a peaceful life. So ang totoo, hindi mo talaga kailangan ng sasakyan. Hindi mo talaga kailangan yung magandang bahay. Ang kailangan mo, peace. Di ba meron si Lord niyan? Kung kailangan mo ng comfort and peace, Jesus has that. Amen. Kaya sabi rito, maraming tumalikod because of that. Pero ang isang totoo, kay Jesus, you have everything with Jesus that money cannot buy. Amen? So pangatlo, ayan, ano yung una? Dapat pagkilala na ang Diyos ang nagmamayari ng lahat, ha? Hindi ikaw. Okay? Katiwala tayo dyan. Pangalawa, dapat nakakatulong din tayo. Huwag puro isipin natin sarili natin. Dapat walang masama sa mga gastusin para sa sarili, kahit gaano kamahal yan, pero wag naman sanang hindi na tayo nakakatulong. Better change your lifestyle. Sometimes there is what we call sacrificial giving. Di po ba? At pangatlo, Acts chapter 4, 34 to 35. Hindi sila nagkulang sa kanilang pangangailangan dahil ipinagbili ng mga may kaya ang kanilang mga lupa't bahay. At ang pera'y ibinigay nila sa mga apostol. At ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Ito, very practical ang ginawa nila. Lahat ng pinagbilhan, kanino ibinigay? Sa apostol. Tapos yung mga apostol, yung leader nila, yung pastor nila, ito naman ang namahagi ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Because God is a God of order. Amen? So, anong ibig sabihin? Pangatlo, sa pagbibigay, paano mo maipapakita ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay sa simbahan? Okay? Dapat matuto kang magtiwala sa mga namumuno dyan. Yung mga tao noon, hindi nila isinisipan yung mga apostol. Huwag na natin ibigay dyan. Baka kung ano lang gawin yan. Naku po, baka gastos sila sa kung ano-ano. Hindi. Natuto silang magtiwala sa mga namamahala sa simbahan.
Hindi ko po sinasabing bigay nyo sa akin lahat yan. Baka yun na ikinalulungkot ninyo. Yung ibinibigay sa simbahan, huwag kayong mag-alala sapagkat merong nagmamanage niyan. Amen? At ang mga inilagay natin yan, knowledgeable talaga pagdating sa pananalapi. Mga accountant. Yan ang profession nila. Yan ang mga inilalagay natin dyan, mga kapatid. Ngayon, ang mahirap kasi ganito. May nangangailangang kapatiran, di ba? Yung ibang ginagawa, dinidiretso na doon, di ba? Okay? Hindi na idinadaan sa simbahan. Wala namang gaanong problema ron. Kaya lang nalelesen ang simbahan. Dapat mas makita nila, hindi lang ikaw. Ang makita nila, simbahan. Para walang glory to me. Para ang glory, pasasalamat, ay maibigay talaga sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya dito sa ating church, mga kapatid, may mga pagtutulungan tayo rito. Depende sa pangangailangan. Pag kaya na ng leader, do it. Pag hindi kaya, cell group, the whole members in the cell group. Pag hindi na kaya, the whole network. Pag hindi na kaya, with the church. Kaya lang dito, alam nyo ba mga kapatid, ang dami na nating natutulungan dito. Hindi nyo lang alam. Bakit? Baka isa ka sa hindi ko hinihinga ng tulong. Kasi pagdating sa pakikipagtulungan sa ibang kapatiran, pinipili ko na rin lang. Yun talagang pine-personal approach ko, kapatid. Meron tayong tutulungang kapatiran. Baka pwede kang tumulong. Pine-personal approach ko yun kasi alam ko, itong mga taong ito, hindi lang may kakayahan, kundi may pusong tumulong. Ngayon, may tinutulungan tayong mga kapatid. Ilang tao yung sinabihan namin ni Ate Regine. Sapagkat may nangangailangan tayong kapatiran na napakalaking halaga. Hanggang ngayon, iniipon po namin yan para sa kapatiran na yun na may sakit. At kailangan ng madala talaga sa ospital. Dapat ng 1 linggo pa yun, kaya lang kulang pa. Sabi natin, hintay-hintay tayo at may hinintay ako isang kapatiran na sinabihan ko na magbigay din ng tulong. Kailangan mga batid. Amen? Mahalaga na minsan hindi tayo tumutulong kasi iniisip mo maliit yung ibibigay mo. Kaya mas maganda, ipadaan mo sa simbahan para pinagsasama-sama natin yan, mga kapatid. At tapos, sabay-sabay na ibibigay. So nalalaman natin lahat na ang simbahan ay tumutulong. At tayo yon. Kaya pagdating ng disaster, meron din tayong tinatawag na help and bless ministry. Natandaan yung pandemic? Ito, hindi ko nabanggit kanina umaga. Natandaan yung pandemic? Marami sa ating professional na wala ng trabaho. Ay, hindi po ako nanunumbat. Baka sabihin siya. Ipinapakita ko lang po sa inyo ngayon because we're talking about giving, helping. Yung mga nawala ng trabaho, mga kapatid, binigyan po natin yan. Sapagkat sila yung breadwinner, inaasahan sa pamilya, inabutan po natin sila kahit papaano. Namigay tayo ng mga bigas, pagkain, nalikom na pera sa simbahan at tulong-tulong. Pinantulong po natin sa mga nangangailangan. Ngayon, pag dumating ang matinding bagyo, may nasiraan ng bahay, balik ng bubong, nagtutulong-tulong po tayo, mga kapatid, sa abot ng ating makakaya. Hindi man natin kayang tulungan ang lahat, pero tinitiyak ko sa inyo, ang simbahan tumutulong. Kasi hindi mo naman pwede sabihin, dapat lahat, ilang kayo lahat dito. Hinay-hinay lang. Pero tinitiyak ko sa inyo, tumutulong ang simbahan. Kaya mas maganda, pagsama-samahin. Sample, Acts 4:36-37.
Ganyan din ang ginawa ng Levitang si Jose na taga Cyprus, si Jose. Tinawag siya ng mga apostol na Bernabe. Ayan, tinawag siyang Bernabe. Na ang ibig sabihin ay tagapagpalakas loob. Verse 37, anong ginawa ni Bernabe o ni Jose? Ibinenta ni Jose ang kanyang lupa at ang pera'y ibinigay niya sa mga apostol. At anong ginagawa ng mga apostol? Sila yung namamahagi sa mga nangangailangan. Magandang pairalin natin yan, mga kapatid. Kapag may nangangailangan, sabihin nyo sa atin. At pagkatapos, yung may mga kaya nating kapatiran na sila, yung medyo umaangat ngayon, sinasabihan natin sila. Pero yung alam nating medyo walang kakayanan pa, ha? Dapat nga, katulad sa Macedonia, sabi nila, Pastor, dapat mas matutunan nung walang kakayanan, magbigay. Bakit? Sapagkat yung pagbibigay, nagdadala ng blessing ni Lord. Kaya pansinin sa bansa natin, sino yung mayaman? Yung mga mayayaman. Sapagkat sila yung may pagbibigay. Kasi ang katwiran ng mahirap, mahirap na nga kami, wala kang maibigay. Pero as a Christian, hindi basihan yung status natin. Ang basihan natin, yung puso natin, yung nararanasan natin ang Diyos sa buhay natin. At nagagawa natin magtiwala sa pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan ni papabayaan man. Our relationship with God, kung paano yung relasyon natin sa Diyos, paano mo siya kayang pagtiwalaan, kapatid. And what happened? Because of that culture, na kapag may nangailangan, alin lang naman sa dalawa, lagi kong sinasabi, ano ba ang gusto mo? Ikaw yung tinutulungan o ikaw yung tumutulong? Di ba mas maganda ikaw ay nasa katayuan ng nakakatulong? Kaysa ikaw yung tinutulungan, mas maganda na yon. Sapagkat ang hinahanap ng Diyos talaga, mga kapatid, hindi yung tutulungan. Sapagkat lahat tayo may pangangailangan. Pero hindi lahat tumutulong. Kaya ang hinahanap ng Diyos ay yung may pusong tumulong. God give the seed to the sower. Ibinibigay ng Diyos ang binhi sa mga marunong magtanim. Ang hinahanap ng Diyos ngayon sa simbahan, yung may pusong tumulong. Sana ikaw yun. Kung ikaw man ang dapat tulungan ngayon, you pray. Don't stay there. Lord, bless me so I could be a blessing. Lord, ayoko yung lagi ako ang tinutulungan. Lord, pagpalangin mo ang buhay ko para ako naman ang makatulong sa pamilya ko, ako naman makatulong sa aking simbahan, at makatulong din ako sa aming gobyerno. Ano ang naging dulot? Verse 43, patuloy ang paggawa ng mga apostol ng mga kamangha-manghang gawa bilang patunay na ang Panginoong Hesus ay talagang nabuhay muli at lubusang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. So ang pagbibigay pala ay nagdudulot ng ganito. Yung gawain ay nagpapatuloy. Kaya naman tayo patuloy na narito sapagkat may nagbibigay, nakakabayad tayo ng renta. May mga manggagawa tayong binibigyan natin, mga kapatid. Bakit? May mga bituka rin yan. Pag hindi mo naman pinakain yung mga nagbubuhat dito, papaano na lang yan? Gabi-gabi nagbubuhat. At lagi ko na lang sasabihin, huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Matatapos din yan. Makakaraos din tayo. Hindi na kayo kalas-kabit, buhat dito, buhat doon. Time will come. We're going to be in our own house. Tiyaga lang. Nagpapatuloy ang paggawa kasi may mga nagbibigay. Isipin mo lagi yan, kapatid, when you give to the church. Because you love. And why you love the church? Because you are being loved. Ikaw rin ay minahal ng Diyos. At nagkakaroon sila ng patotoo. Testimony. By helping each other, loving one another, by giving. Ang sabi ron, nagkakaroon sila ng patotoo.
pinatutunayan na si Jesus ay buhay sa bawat isa sa atin. And last, ano sabi dyan? Ibinuhos yung lubusang pinagpala ng Diyos ang lahat ng mga mananampalataya. Hindi lang nagpapatuloy ang gawain, kung hindi nagkakaroon ng patotoo. Hallelujah. Ang bawat isa na talagang buhay ang Diyos at ang patuloy na blessing ng Lord hindi titigil. Amen? Palakpakan natin sa let us all stand up.